Unang-una yung, rentals 'no, ng mga safe houses kung saan nakita po natin na in a span of 11 days, makikita natin na nagasta po, gumugol po sila ng, worth 16 million in 34 safe houses. Nung tinanong po namin ang pinaka-minimum na nagasta po nila is, 250,000 and as high as, 1 million in just 11 days. So, isa po 'yan sa mga naging highlight po nung, hearing kahapon. Yung pangalawa po, yung pong, pasabog ng mga Philippine Army na nag-execute po ng, certification, dito po sa, or justification para po sa confidential fund ng DepEd. At, tinanggi po nila na na-download po yung nasabing pondo, sa kanilang, programa na tinatawag po ng, Youth Leadership Summit. Okay, unahin po muna natin sa confidential funds 'no. Papaano nakalusot ito 'no, 16 million pesos spent sa bilang pangbayad sa renta ng safe houses na lumalabas 34 tapos 11 days. Papaano po nakalusot 'yun? Yun nga rin ang tinatanong namin, sa COA, eh. In fact, yung mga justification po na, ginamit dito ay, puro mga pro forma lang na acknowledgement receipt. In fact, meron nga po dun dalawang, in-issue na acknowledgement receipt na worth tig 1 million. At makikita po ninyo yung petsa, yung isa po nakapetsa po ng December 26, yung isa naman nakapetsa ng December 28. So ang tanong po namin dito, ito po bang 1 million na rentals ng, safe house ay ranging from yung period po ng, December 21 to December 31 o December 28 up to December 31? So hindi po malinaw dahil wala pong, detalye itong acknowledgement receipt, hindi po alam kung saan, kung anong lokasyon, kung gaano kalaki yung area, kung, ilang araw ba itong, 1 million pesos. So except for the pro forma acknowledgement receipt, wala na po kaming makuhang ibang detalye. Sino raw po yung nakapirma dun sa acknowledgement receipt? Yung mga nakatanggap, marami naman, iba-iba naman yung mga pangalan. So, pero yun nga, ang nakakalungkot, hindi mo may iba nga dun yata pirma lang, wala pang nakalagay kung anong kanino, 'di ba? So, medyo pati yung COA mismo, hindi rin nila mapaliwanag kung bakit nila inaprubahan yung ganitong klaseng, justification. Hindi po ba nakalagay sa ano yan? Di ba they have to prepare a report, yung Office of the Vice President, pag gagamit sila ng confidential fund, kung saan gagamitin in particular. Pinaliwanag po ba kung para saan itong safe houses na ito na narentahan nila for 1 million pesos? Unfortunately, wala po kasing representante ang Office of the Vice President. Yung COA lang ang, nandodo'n at, sabi po sa COA na, yung acknowledgement receipt, enough na para ma-justify. In fact, wala nga pong, lease contract man lamang o kahit na ano. Kaya nga medyo nakakalungkot po na yung pondo po na binibigay po natin, ganito lang po pala na gamitin. Yun nga po yun ang pinakatumbok ko sana rito kasi dun sa mga nag-o-observe dito, baka nade-distract sila dun sa ingay ng politika, nakakala. Hindi, politika lang yan Pero ang appeal ko po sa mga nanonood, pati na po yung mga supporters ng mga Duterte, tutukan lang po natin muna yung facts, no? Yung pinag-uusapan natin dito. Dahil pera po natin yung pinag-uusapan dito na ginasta ng Office of the Vice President. So, nararapat lang na tanongin natin kung saan napunta. Ang tanong ko po, Congressman, wala bang kapangyarihan yung COA para mag-follow-up question man lang doon sa mga isinumiting dokumento such as acknowledgement receipts para man lang makita kung saan ba talaga napunta ito? Well, actually, yun nga yung isa sa mga tinanong ni Congressman Acop na bakit parang tinanggap na lang ninyo ito. Parang the fact, parang nangyari, ministerial na lang nangyari sa COA. Parang hindi na siya, supposedly ang COA is a vanguard ng ganitong klaseng, pondo. Sila dapat ang nag-i-scrutinize.
nag-o-audit kung tama yung paggamit. But dito po nakita natin parang naging ministerial na lang ang mga trabaho po nila. Tanggap na lang po sila ng tanggap at parang kung ano man yung binigay sa kanila, pikit mata na tinanggap na lang po nila. May kayo ba personally, nung pinapakinggan niyo yung mga detalye na lumalabas, meron ba kayong duda as to how this money was really spent? Well, mahirap naman magbintang. Kaya nga sabi ko nga, ito yung proper venue, kaya nga natin iniimbitahan. Kung hindi man yung Vice President, pati sana yung mga empleyado niya, lalo na yung mga Special Disbursing Officer na in charge po dito. Kaya at least maipaliwanag man lamang nila, bigyan man lamang nila kami ng clue o linaw kung bakit ganito. Kasi malay mo naman, meron naman talaga silang mga justification, 'di ba? But yun nga, nakakalungkot dahil ni isa po sa kanila wala pong dumating para makapagpaliwanag ng maayos. Pero nga po, Congressman, no, dahil kayo po ay mga representante ng mga tao ng inyong distrito, ako bilang isang ordinaryong mamamayan, for example, I suppose ito rin iniisip na ibang mga ordinaryong mamamayan. Anong kasiguruhan na yung pera namin, pera nating lahat, hindi ginamit na pambayad siguro ng isang bahay sa isang outing? Kasi December to, no? Hindi namin sinasabi na gano'n yung nangyari. Pero pwede namin maisip yon bilang ordinaryong mamamayan. So, ano yung safeguard namin bilang mga mamamayan para maiwasan yung pagwaldas ng pera namin? Paano po yun? Kaya nga po ito pong investigasyon natin primarily is in aid of legislation para masilip po natin yung mga loopholes sa ating mga batas nang sa ganun ay maremedyohan po natin. Isa na nga po sa mga kagaya po ng dating binabanggit ko, isa na nga po sa mga nakikita natin dapat ilimit na natin yung mga ahensya, mga departamento na sa tingin natin wala naman pong kinalaman sa mga intelligence gathering. 'Di ba? Kasi kung ganyan na lang po ang gagawin natin, di pati po yung DSWD sa susunod, 'pag may manghihingi po ang DSWD ng confidential fund, di dapat po ba bibigyan din natin sila? Yung mga konsyal ng lungsod, yung mga sangguniang panlalawigan, 'pag nanghihingi po sila, dapat po ba bibigyan natin? So we have to craft a law and limit kung sino lamang po yung mga ahensya na dapat po. I understand, may mga instances po kasi talaga na kailangan lalo-lalo na sa mga military, kailangan siyempre alamang gumawa pa sila ng mga lease contract kung talagang urgent na yung paggagamitan nila, yung mga operation nila, no? We understand, may mga limit, 'di ba? So kaya nga po yung mga ganito namang mga departamento, mga ahensya na walang kinalaman sa ganitong uri ng trabaho, tingin ko dapat hindi na po sila binibigyan ng ganitong klaseng pondo.